yung party mate nyo, si Senator Robin, medyo nagkaroon ng controversy over the weekend. I'm here in the Senate now, pero dahil iba tayo, ibahin. Look at what I'm doing. Drip and lock sa Senado. Drip anywhere. Kasi kailangan consistent tayo sa vitamins na nilalagay natin sa ating katawan. And si Drip and Locks really helped me with so many things. So, hindi na ako sakitin. And I just feel so much better. And 100% absorption. Because of the dripping session inside his office. But he already apologized to the Senate officials. Sa tingin nyo, ano yung dapat lang na i-consider dito? Tapos na ba yung issue or may mga kailangan lang talaga i-clarify, especially sa mga first-termer na senators? I think I heard something from the chairperson of the Senate Committee on Ethics. So siguro si Senator Nancy Binay ang nararapat na tumugon kung ano yung direksyon noong gagawin ng Ethics Committee. I'm not privy to any discussion so far. Dapat mabigyan din ng karapatan si Senador Padilla o kaya dili kaya yung kanyang may bahay na makapagpaliwanag kung ano ba talaga yung nangyari o nangyayari. Bilang isang veteran lawyer, ganun ba ka-serious yung isang incident? Kung kayo tatanungin, dapat po ba umabot pa to sa ganung situation na may investigation, possible investigation yung Ethics Committee or a sincere apology is enough? Para sa akin, siguro yung nag-apologize na ba? O hindi ko alam. Kung nag-apologize na pala, siguro wala nang dapat para sa akin yun wala dapat pag-usapan kung humingi na ng paumanhin. Pero yun sir, parang lang manote na yung government premises should be considered in anything activity na gagawin. And this should serve as a lesson sa lahat na pag may gagawin sa opisina, make sure na be proud of that. Well said. Pwede mo nilapin ko. Pwede ka lang spokesman. Ha? Kaya po, mas magaling mga spokesman. Sir, for soundbite purposes. Ayan na, soundbite siya. Nangangagat pa. Hindi namin siya pwede quote. So siguro yung sinabi ni ma'am, humingi na ng paumanhin, tanggapin na natin yon, di ba? Ano kasi ngayon the age of social media, talaga madaling lumaganap yung ganyan. Sa akin siguro, mag-usap si Senator Nancy at si Senator Robin kung katanggap-tanggap. Yung paghingi ng paumanhin is a sign of being humble, is a sign of humility. Nagpakumbaba na siya humingi na ng patawad. Kahit hindi naman natin alam kung mali talaga yon sangayon sa pamantayan ng rules ng Senado. So yung kanyang paghingi ng paumanhin is a sign of humility. It should be accepted likewise and reciprocated with an acceptance that said act will no longer be committed in the future. Case closed. What's your take on the latest pronouncement via President Duterte na he is supporting the amendments to economic provisions of the Constitution as long as hindi raw gagalawin yung political provisions and that BBM will not run? Hindi ko narinig yun pero I know for a fact na kagagaling ko lang ngayon sa Malacanang. I know for a fact na ang direksyon is just the economic provisions. We'll just focus on the economic provisions. Initially, the three, alam nyo na yung number 1, involving the public utilities, number 2, education sector, number 3, yung advertising. So, ang sinabi pa nga, ang alam ko pa nga, ang gusto talaga ng Pangulo ay yung maiangat yung antas at kalidad ng tertiary education sa ating bansa. So siguro kung yun din ang, hindi ko napakinggan yung kay
PRRD, kung yun yung naging tugon niya kagabi sa Cebu, sa Cebu ba yun? Ma'am, pwede ka na rin spokesperson. Kung yung kanya naging tugon, palagay ko merong meeting of the minds na doon lang tayo sa economic provisions, which would be subjected, which is being subjected to deliberateness and painstaking focus on details. Kaya nga ang daming iniimbita ng subcommittee ni Senator Angara, and then I heard na mag-iikot pa sa iba't ibang rehiyon ng ating kapuluan para mapakinggan yung sentimiento ng iba. Sir, kanina ba napag-usapan yung Chacha kahit on the sidelines na kanina? Kanina umattend ako ng umattend ako kanina ng signing. Ang napirmahan kanina ay yung tungkol sa senior citizens na yung 80 years old, bibigyan ng 10,000, yung 90 years old, at napirmahan din kanina yung Tatak Pinoy. Medyo nadiskaril ng kaunti yung Seafarers Act. Seafarers Act will be, from what I heard, will be subjected to another bicameral conference committee deliberation because of some provisions which probably might be objectionable on the part of some stakeholders, which led to the decision of Malacanang, instead of having it vetoed, tingnan muna kung paano mapapaayos, fine-tune bago isubmit puli as an enrolled bill sa Malacanang yung naturang batas. And the committee chairman, si Senator Tulfo, at yung mga miyembro nito ay kabilang po ang mababang kapulungan, ay payag naman dahil merong sa halip na ma-veto ay merong pwede pang maayos sangayon sa batas at sangayon din sa intensyon kung bakit tayo merong Seafarers Act. And I would want you to, if you would want other details, siguro mas magandang ma-interview nyo ay si Senate President o si Senator Tulfo, yung chairman ng committee. So, napag-usapan yung RB87 kasi start na yata yung hearing nila ngayon sa House. May napag-usapan ba about the Chacha? RB87, kumpara mo si RB87 at saka si RB86, ang pagkakaiba lang naman ay yung sa RB87 ay wala yung voting separately. Sir, maigi ka pa, Mabs, nabasa mo na. So, ano yung tanong mo ulit? Ano napag-usapan pa, sir, even informally lang? Hindi, ang maliwanag po ganito. Senate will take the lead in so far as proposing the changes encompassing the economic provisions. So, ibig sabihin ng lead, alam niyo naman ang lead sa Tagalog, ang Senado ang mangunguna.